Incorporated. Lahat ng tutungo sa sementeryo, ito na ang inyong babaan. Gusto mo bang makarinig ng nakakatakot na kwento? Po? Gusto mo ba ng nakakatakot na kwento? Hindi. Gusto mo bang makarinig ng nakakatakot na kwento? Nagsimula ito sa isang madilim at malungkot na gabi tulad ngayon. Isang bus na nasa gitna ng daan. At wala ito ni isang pasahero. Sa gitna ng dilim, patuloy na nilakbay ng bus sa karaniwang ruta nito. At dun sa madilim na sakayan ng bus, may isang babaeng naghihintay upang makasakay sa paparating na bus. Huminto ang tsoper sa tapat ng sakayan. Bumukas ang pinto, ngunit walang sumakay sa bus. Nagtataka, nagpasya siyang isara na lang ang pinto. Pinaandar ang bus at saka nagpatuloy sa pagtahak sa madilim na daanang yun. Kalaunan, may bigla na lang. May isang boses na narinig sa loob ng bus. Para po! Sumilip siya sa salamin upang makita kung sino nagsalita. At sa kanyang likuran, doon niya nakita ang isa. Magandang manikang tulad nito. Nakaupo sa likuran ng bus bilang kanyang pasahero. Para po! Ikaw rin ba? Gusto mo rin bang makarinig ng nakakatakot na kwento? Alam niyo ba, yung tungkol sa matandang babae? Matandang babae? Hindi ko alam. Ako, oo. Nakikita siya ng mga nagmamaneho tuwing gabi. May matandang babae. Naiika-ikang naglalakad sa gitna ng daan. At kapag nadaanan mo siya, Pahabulin ka niya. oo, at talagang napakabilis May niya. gamit ba siyang roller skates? Siyempre wala. Baka turbojets. Tapos, bigla na lang siyang lalabas sa may bintana. Mamamatay ka pag tinignan mo siya. Ganun nga. Parang kagaya niya yung taong aso. Oo nga. At yung rider na walang Mas ulo. nakakatakot kaya yung taong aso. Ang duwag mo talaga. Uy! Ano yun? Yan ba yung matanda? Hindi naman siguro. Pero bumabiyahe nga tayo sa gitna ng gabi. Doon! Sali mo ba yun? Hinahabol tayo ng halimaw! Bilisan mo! Ha? Kung ganun, yun yung matandang babae? Hindi ko po alam. Baka naman yun yung taong aso. Pero wala yung paa nun, di ba? Hindi yun pwedeng maging aso. Kaya nga lang, meron yung mukha ng tao. Teka, kailan nga pala nangyari tong insidente? Hindi ko rin alam. Ang alam ko, ngayong taon lang yan nangyari, di ba? Ngayong taon nga lang. Siguro nung nakaraang buwan. Okay. Ito pa, yung driver na wala ng kontrol sa sasakyan. Kaya naman bumaga sila sa rail at namatay silang lahat. Kung ganon, kanino nyo narinig ang tungkol sa kwentong yan? Ano ba to? Ha? Ano yan? Yan yung tungkol sa halimaw. Nagunggapan Alam sa ko daan. naman yun. Pero anong ending ng kwentong to? Tulad ng mga alamat, wala pang nakikitang matibay na ebidensya na magpapatotoo sa sinasabing halimaw. Pero wala pa naman talaga nakakita sa halimaw.
Yun na nga pero alam mo, hindi naman tayo isang science journal, di ba? Sabihin natin totoo yung babaeng gagamba. Sabi mo eh. At isa pa, masyadong mahaba yung title. Nilalang na may 4 na paa. Pwede bang iklian mo na lang to? Tulad na lang ng isang taong aso, isang mangkukulam, yung mga ganun. Late na ako nakauwi nung gabing yun dahil kailangan kong mag-overtime sa trabaho. Wala nang tao nun sa kalsada kaya mag-isa na lang ako na naglalakad. Natakot ako nung natumakbo dahil naramdaman kong may sumusunod sa akin. Nahimatay ako nung gabing yun dahil sa nakita ko at nagkaroon na lang ako ng malay kinabukasan. Hindi kaya yun yung babaeng gagamba na sinasabi nila? Sino bang nakakaalam? Tingnan niyo ang naging reaksyon ng mga tao. Tumaas ang sales natin ng 20%. Eto, mga sulat nila. Gawin nating 8 pages ang target this week. Kaya niyo yan. Paano kung mayroon talagang babaeng gagamba? Natatakot talaga ako kung totoo siya. Siyempre naman. Tingnan mo kung gaano karami ang witnesses. Parang hindi ko gusto ang nangyayaring to. Basahin mo na nga lang tong mga sulat. Base sa mga kwentong narinig ko, nangyari to matagal na panahon na. Meron daw isang babae na ayaw talaga sa mga gagamba. Kadalasan, may pakinabang sa ating mga tao ang mga gagamba dahil kinakain nila ang ibang insekto na makikita sa loob ng bahay natin. Kaya lang ayaw ng babae yun sa mga gagamba at pinapatay niyang mga to. At isang gabi, habang tulog siya, ang sumpa na galing sa lahat ng mga gagambang pinatay niya. Ang dahilan kung bakit naging isang gagamba ang babaeng yun. Ang babaeng gagamba ay isang karaniwang tao lang sa araw. Pero sa paglubog ng araw, palagi siyang tumatakbo palabas gamit ang kanyang mga paa at kamay. Ang babaeng gagamba, binabalot niya ang mga biktima niya sa madikit niyang sapot. Ang mga taong nagiging biktima niya ay nagiging gagamba tulad niya o kaya naman binabalot niya sila ng sapot at pinapatay din kaagad. Nabalitaan ko na mas gusto daw niya ang mga taong may malalaking mata bilang biktima niya. Teka, ang laki ng mga mata mo. Pwede bang tigilan mo na yung pananakot mo sa akin? Natatakot na nga ako dito eh. Oo na, mag-relax ka nga lang muna dyan. Eto, may paraan para protektahan ang sarili mo sa babaeng gagamba. Eto, Para maprotektahan mo ang sarili mo, isa lang ang kailangan mong sabihin. Putakte! 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 Isa lang ang putakte sa dinami-daming mga nilalang na kumakain at pumapatay sa gagamba. Putakte! 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 Magagamit natin tong putakte. Hoy, bakit? Ang daming nakatambak dito. Inaayos ko yung mga sulat base sa address nila. Oo. Teka, Bakit? lahat ng mga to galing lang sa isang lugar. Oo, tama ka nga. Ito rin oh. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Malamang nasa lugar na yun ang babaeng gagamba. Oo nga ano. Kinikilabutan naman ako sa nangyayari. Paano kung totoo talagang may babaeng gagamba? Hasagawa, puntahan mo kaya bukas. Ha?
Ayoko, pwede bang wag na lang ako ang papuntahin mo? Natatakot talaga ako eh. Madalas daw nagpapakita yung babaeng gagamba. Doon banda sa isang bypass na daan sa Kamiya City. Nasa Shimoota Tunnel yung daan na yon. Isa sa mga kaibigan ko ang inatake ng babaeng gagamba sa lugar na yon. Bakit may mga blanco rito? Nagpunta rin si Hasegawa para mag-cover sana pero hindi ko na siya makontak. Number you dialed cannot be reached. Ano bang ginagawa niya? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hanapin mo na siya ngayon din. Kung makakabalik kayo ngayong gabi, aabot pa tayo sa deadline. Apo, Dali! Sinabi na namin sa isang reporter kahapon. Hasegawa nga yung pangalan niya. kung ganun sabihin niyo sa akin, gaano kadalas dito yung babaeng gagamba? Isang beses ko palang nakikita ang babaeng yon. Paano mo naman siya ilalarawan? Mahahalata mong luma na yung mga damit na sinusuot niya. Sira na rin ang sapatos niya. Pati stockings niya butas-butas din. Racing forms yung binabasa niya. Kung ganun, pagkatapos niyang kumain, tumatakbo na lang siya gamit ang mga paa at kamay niya. Sa tingin ko, ganun nga siya. Hindi mo pa siya nakikita. Dumarating kasi siya pagkatapos ng shift namin. Teka, sino nakakita sa kanya? Baka yung nasa ibang shift. Siguro, o baka naman isa sa mga customer natin. Sabi ko na nga, paano kaya to? Mushroom pasta ang lagi niyang order dito. Oo, yun nga. At nagdadala rin siya ng sarili niyang hot sauce tuwing kakain siya rito. Hot sauce? Binubuhos niya nga yun sa pasta eh. Kalahati ng bote yung nilalagay Dahil niya. nasa sabaw eh. Nagiging kulay pula na yung sabaw dahil sa hot sauce. Ang alam ko lagi siyang umuupo banda ron. Huh? Tingnan mo nga yun. Oh, siya ba yun? Bayad ko. Kailangan ko ng resibo. Sandali lang po, mama. Binayaran naman niya ng ibahay. Hello? Yung babaeng gagamba, totoo ba yun? Opo. Kung ganun, may nabiktima na ba sa lugar na to? Opo. Totoo ba yan? Totoo talaga yun. Kung ganun, nakita mo na ba siya ng personal? Ang totoo niyan, hindi ko pa siya nakikita. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero, inatake talaga ng babaeng gagamba yung kaibigan ko. Kung ganun, ikaw pala ang sumulat nun. Yung mga pulis kasi hindi naman naniniwala sa sinasabi namin. May tao ba rito? Uy, teka, sandali lang. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. May nandyan ka ba? Okay lang po yan. Pwede na tayong pumasok. Ganun ba? Pasensya na po. May ako to! Hello, kumusta ka? Hello sa'yo. Heto. Nga pala, dinala ko yung notes ko ngayong semester para mapag-aralan mo. Ito English tapos math naman ang isang to. Huwag kang mag-alala, Akemi. Hindi naman siya masamang tao. Masama ang loob niya. Wala kasing naniniwala sa kwento niya. Huwag kang matakot, Akemi. Reporter siya mula sa isang magazine. Sigurado akong pakikinggan niya ang pinagdadaanan mo.
Ha? Kaya naman, sabihin mo na sa kanya. Salamat. Pauwi na ako ng gabing yun galing school at hindi ako madalas dumadaan sa lugar na yun pero nagmamadali ako nung araw na yun makauwi kaya naman ginamit ko na yung bisikleta ko. May narinig ako kakaibang yabang ng paa kaya naman lumingon ako sa likod para tingnan kung ano yun. At may nakita akong babaeng nakatayo sa malayo kaya naman hindi ko na lang siya inintindi pero may kakaiba pa rin ako nararamdaman. Teka. Nagpatuloy ako sa Pwede bang pagbisikleta bagalan mo pero lang ng sumusunod konti? na sa akin. Relax lang. Bagalan mo lang. Kung ganun pala... Sandali. Ano na nga yung sinasabi mo? Ang sabi mo kanina, pauwi ka na. Nung gabing yun, galing school nyo, di ba? Tama ba? Pagkatapos? May isang babae naglalakad sa likod ko pero malayo siya kaya naman hindi ko na siya inintindi. Hindi naman niya ako nilalapitan pero kakaiba pa rin ang naramdaman ko noon tapos bigla na lang siya naglakad gamit ang mga kamay at paa niya. Binuka niya ng malaki yung bibig niya. Nakita ko na meron siyang 8 malalaking mata at 8 paa tapos binalot niya ako ng sapot niya at hindi ako makagalaw. Gusto ko sabihin ko pero puno ng sapot ang bibig ko. Hindi ako makagalaw kaya nahimatay ako at pagising ko para na akong mami na nababalot ng sapot. Nakasabit din ako sa kisame. Nakasabit ako ng patiwarik at hindi ako makagalaw pero pinipilit ko pa rin makawala sa sapot na yun. Hindi ko mabuksan ang bibig ko para sumigaw at humingi ng tulong dahil mabalot ang sapot ng buong katawan ko. Sobrang natatakot na talaga ako at hindi ko na alam ang gagawin dahil wala nang ibang tao na dumadaan sa lugar. Natatakot talaga ako sa kung ano pwede mangyari. ginagawa niyo? Kayo pala. Kumusta po kayo? Sabihin mo kung sino ka. Kumusta? Mula ako sa Madamosang Magazine. Ang pangalan ko ay Yamasaki. Tungkol to sa anak nung si Akemi. Anong tungkol sa kanya? Kailan nga yun? Tungkol sa aksidente niya nung 1 buwan. Gusto ko sanang malaman. Ano naman ang gusto mong malaman tungkol doon? Tita, dumaan lang po ako para ibigay kay Akemi yung notes ko sa school. Talaga? Salamat. Aalis na po ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Pinagbawalan siya ng doktor niya na makisalamuha sa mga taong hindi niya kilala. Ganun ba? Pasensya na kayo. Huwag na po. Huwag kayong mag-abala pa. Aalis na rin po ako. Kailangan ko na pong umalis. Salamat po. Pero kasi, kailangan ko na pong umalis ngayon. Chinelas, pasensya ka na. Hindi man lang kita Hindi. kinunan. Teka, sandali. Eto, Salamat. Ito, napansin ko po, bumibili kayo ng magazine namin. Nga pala, anong tingin nyo sa kwento ni Akemi? tungkol sa babaeng gagamba? Opo. Itong kwentong to. Ito ang umatake sa kanya? Opo. Hindi ako makapaniwalang totoo to. Hindi rin ako makapaniwala. Namomroblema nga ako sa kanya. Madalas kasi akong wala rito sa bahay dahil nagtatrabaho ako. Kaya sa tingin ko nalulungkot siya pag nag-iisa siya rito. Yung papa niya. Namatay na siya bago pa ipanganak si Akemi. Pasensya na kayo. Matanong ko lang, ikaw ba ang nag-drawing itong picture na to rito? Hindi. Meron po kaming tinatawag na mga illustrator. Hindi po ako marunong mag-drawing. Pasensya ka na, ignorante kasi ako. Matagal na akong hindi nakakalabas sa bayan na to. Hindi. Hindi ako marunong mag-drawing. Mas mabuti na yon para di ako mapahiya. Alam mo, napakasama ng mga gagamba. Po? Alam mo ba kung paano sila makipagtalik? Hindi. Yung babae, di hamak na mas malaki sila sa lalaking gagamba.
Pagkatapos nilang magtalik, yung babae, kinakain niya yung partner niyang lalaki. Di ba nakakatakot? Hindi ba praying mantis yung gumagawa nun? Gagamba yun. Gagamba ang tinutukoy ko. Pasensya na. Maaaring ginagawa rin yun ng mga praying mantis. Pero meron ding mga klase ng mga gagambang gumagawa nun. Tama. Ang babaeng gagamba ay isang karaniwang tao lang sa araw. Pero sa paglubog ng araw, Mrs. Kailangan ko na pong umalis. Natatakot na talaga ako dito. Hindi ko na talaga gusto ang mga nangyayari ngayon. Pakiusap, itigil mo ng ginagawa mo. Natatakot na talaga ako dito. Kasigawa. Natatakot na talaga ako dito. Hindi ko na talaga gusto ang mga nangyayari ngayon. Pakiusap, itigil mo ng ginagawa mo. Natatakot na talaga ako dito. Hindi ko na talaga gusto ang mga nangyayari ngayon. Pakiusap, itigil mo ng ginagawa mo. Natatakot na talaga ako dito. Hindi ko na talaga gusto to. Pakiusap, itigil mo ng ginagawa mo. Yung babae, di hamak na mas malaki sila sa lalaking gagamba. Pagkatapos nilang magtalik, yung babae, kinakain niya yung partner niyang lalaki. Di ba nakakatakot? Patakti. 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 sinabi ko naman sa'yo na totoo ang babaeng gagamba. Alam niyo ba, yung tungkol sa matandang babae? Matandang babae? Hindi ko alam eh. Ako oo, nakikita siya ng mga nagmamaneho tuwing gabi. May gamit ba siyang roller skates? Siyempre wala. Baka turbo jets. Tapos, bigla na lang siyang lalabas sa may bintana. At mamamatay ka pag tinignan mo siya. Ganun nga. Uy! Ano yun? Yan ba yung matanda? Hindi naman siguro. Pero bumabiyahe nga tayo sa gitna ng gabi. Ayun na siya! Nung una, inisip ko na baka nasa bakasyon lang ulit si Mr. Shimizu kaya wala siya. Pero ang tagal na niya kasi hindi nakakabayad ng renta niya. Hindi naman siya nauuli sa pagbabayad. 3 buwan na ang lumipas. Kaya naisip ko na baka may nangyaring masama.
Kaya niyo ba ako pinapunta? Oo. Ikaw kasi ang nilagay niya sa form bilang guarantor niya sa bahay. Nga pala, Mr. Kodara. Isa ka rin bang writer tulad ni Mr. Shimizu? Hindi. Magkaibigan na kami ni Shimizu mula pa ng high school. Wala akong ginalaw sa mga gamit sa loob. Hinayaan ko lang kung paano niya iniwan. Kaya, huwag kang magugulat. Magugulat saan? Makikita mo rin. Ano to? Sinabi ko nang huwag kang magugulat. Anong espiritu ang sumapi sa kanya para gawin niya to? Itim na maika ba to o ano? Pwedeng tumingin-tingin muna ako sa buong bahay. Oo, sige lang. Manonood na lang muna ako ng TV. Ano naman kaya to? Tingin ko, hindi lang basta nagbabakasyon si Shimizu. Ganon. Kumuha na lang ako ng inumin doon. Medyo nauuhaw kasi ako. Gusto mo rin ba? Ayoko. Teka, sir. Ha? Si Shimizu ba may nasabi sa inyo kung may lugar ba siyang pupuntahan? O kung may gagawin kung ano? Wala naman. Wala akong maalala. Kadalasan nagsasabi siya kung mawawala man siya ng matagal. Kung ganoon, nasabi niya ba sa inyo kung may hinihintay siyang bisita? Sir? Sir? Hindi maaari.
na lahat! Mga siwang! 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 Naaalala ko nung bata ako. May nasaksihan akong kakaiba isang gabi. Hindi ko maintindihan. Saka lang ako nalinawan tungkol sa bagay na yon. Nung sa akin na mismo nangyari, ang isang kakilakilabot na karanasan paglaki ko. Lola? Umalis din ako sa bahay namin at naghanap ng trabaho. Sa Tokyo na ako naninirahan ngayon. Good morning. Good morning, Mayu. Good morning, Reiko. As usual, ang aga mo. Nandiyan na yan sa table mo bago pa ako dumating. Regalo kaya yan galing sa secret admirer mo? Ay, hindi naman siguro, no? Ano ba yung binigay sa'yo? Oy, Mayu. Iniisip ko lang. Baka kasi tama ako. Inaya ka ba ni Fukuda na lumabas kasama siya? Ha? Ha? Ah, tama ako. O ano nangyari? Wala naman. Pinatawag niya ako at kinausap pagkatapos ng trabaho. Wow! Tapos tinanong niya kung pwede daw kaming lumabas na dalawa. Sabi ko na. Pero sabi ko, pasensya na, tapos umalis na lang siya. Di lang ikaw ang nag-reject sa kanya. May babae sa accounting na Yamamoto ang pangalan na tumanggi kay Fukuda na lumabas. Talaga? Yung Yamamoto na kilala natin? Oo, at pagkatapos, nag-quit siya. Pero merong sinabi si Fukuda kay Yamamoto. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Ano? Isusumpa kita. Yan ang tatandaan mo. Pero chismis lang yon. Pero alam ko, pagkatapos ng insidenteng yon, hindi na nagpakita si Yamamoto sa trabaho. Nag-quit na siya. Pero kung yung natanggap mo na regalo kaninang umaga, Reiko. Nandun siya. naku, si Fukuda, lagot na. Hello? Sino to? Miss Oki, Po. Good morning po. kasi may nakita akong maling data rito. Pakitama naman.
Sinabi sa akin ni Papa na bigla daw nagkasakit si Mama. Kaya naman umuwi ako sa amin. Nandito na ako! Oh, nandiyan ka na pala. Kumusta po si Mama? Mama! Mayo, ikaw pala yan, Hindi anak. niyo na po kailangan bumangon. Ayos lang naman ako. Pasensya ka na. Busy kasi ako sa trabaho, kaya siguro napagod ako. Ayos lang po yun. Kailangan ko rin naman ng pahinga sa trabaho. Oo, ganun din ang papa mo. Kailangan ko na rin magpahinga. Mayo, nagdasal ka na ba sa mga ninuno? Papa, alam niyo ba nung bata pa ako, talagang natatakot ako pag pumapasok ako sa kwarto na to. Natatakot ka? May nakita kasi akong isang napakalaking ulo sa kwartong to. Isang malaking ulo. Naaalala ko nakita ko yung ulo na yon nung gabing nagdadasal si Lola rito bago siya mamatay. Kaya naman, takot talaga ako dito sa loob. Naaalala ko yun. Ang daming masamang nangyari nung gabing yan. Na-ospital nga nun. Ang mama mo. Na-ospital siya nun? Tama ka. Yun yung gabi na bigla na lang bumagsak ang kalusugan ng mama mo. Sobrang nag-alala ako nun. Pero nakabawi siya. Hindi ko po alam na nangyari yun. Pagkatapos bumuti ang lagay ng mama mo, kinaumagahan, nakita na lang namin ang lola mong patay na. Nabigla ako nun. Alam kong malapit sila sa isa't isa. Para bang namatay siya para sa mama mo. Oy! Kayo na naman. Bakit po? Ikaw! Kailangan mong alagaan mabuti ang mama mo bago pa mahuli ang lahat. Lola, umuwi na po kayo. Ang mama mo, mamamatay kapalit ang buhay mo. Sandali po. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Lola! Malapit na siyang dumating. Malapit Lola, ano na! ba sinasabi niyo dyan? Lola! Pasensya na. Tumakas na naman siya. Pasensya na. Ang lola ko, wala na siya sa sarili niya. Sige, Lola, tayo na po. Ayun! Nandun na siya! Nandun na siya! Jinzai Bosatsu Gyojin Hanya Haramitaji Shoken Goun Kaikudo Issai Kuyakusha. Teka, sandali, Papa. Gaano katagal na bang nagdadasal si Mama? Kailangan niyo munang magpahinga. Oo. Alam kong kailangan niya ng pahinga. Pero ayaw niya. Pasensya na, Ma. Kailangan niyo pong magpahinga. Ayos lang ako. Hindi pwede. Lalo kayong magkakasakit sa ginagawa niyo. Ayos lang ako. 薬部尿税シャリシ税商法空想不傷不滅不不上不増不減絶好
Mama, kailangan nang bumalik ni Maya sa Tokyo. Ganun kabilis? May kailangan lang po akong asikasuhin. Pero babalik din po ako mamayang gabi. Sige. 간진 자이보 사주교진 한야하라 Ikaw ang nag-reject sa kanya. May babae sa accounting na Yamamoto ang pangalan na tumanggi kay Fukuda na lumabas. Nagdasal na naman doon ang mama mo. Pagkatapos, sumama ang pakiramdam niya at natulog na lang. Nagpunta yung doktor na tumitingin sa kanya. Pero sabi niya, kailangan daw magpahinga ng mama mo. Papa, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital bukas. Ay, tama ka.
alinsangan ng gabi. Katulad ng gabing nakatatak sa alaala ko. Simula pagkabata.無空消滅道無知悪無得意無所得法膨大殺大般若波羅蜜多故無色証拠未法無限界大師無明神大師無老死薬 Malapit na siyang dumating. Malapit na. 最高役者 無着死無得意無所得法膨大殺多般若波羅蜜多故心無形芸無形芸公無法輪一切伝統無足行涅槃三千小仏異般若波羅蜜多故あのたら三脈三菩提高知般若波羅蜜多絶大人衆税大名 Mama, kinabukasan, nagulat na lang ako dahil nagising ako sa kama ko. Magaling na rin ang braso ko. Wala na rin yung mansya sa kisame namin. Pagkatapos, Mama! Mama! Mama, gumising ka! Mama, gising! Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo, Mama? Ay! Ay! Sinsa ko! Gumising kayo! Mama! Nung araw na yon, sa halos kaparehong oras ng pagkamatay ng mama ko, namatay rin si Fukuda dun sa Tokyo. Bumalik ako sa amin pagkatapos kong umalis sa trabaho ko sa Tokyo. Namatay si Lola kapalit ng buhay ni Mama. At namatay si Mama para iligtas ako sa sumpa ni Fukuda. Yun ang pinaniniwalaan ko. Kilala mo ba kung sino yung babae? Kanina pa nakatingin sa'yo at nakaupo sa pinakadulong upuan ng bus.
Masasabi kong 27 ang edad niya. Nakasuot siya ng pulang kasuotan. Maputla ang balat at payat. At maganda ang babaeng yun, ha? Nandun na naman ba siya? Sino ba siya para sa'yo? Kasi ilang taon na niya kung hindi tinitigilan. Mula nung una ko siyang makita, lagi na siya nakaupo ron sa ulian ng bus. Maganda nga siya. At dahil sa pula niyang kasuotan, naging interesado ako sa kanya nung una. Pero sinimulan niyang ugain yung upuan sa harapan niya. Ang akala ko noon nakainom lang siya. Kaya naman lumapit ako at tinanong ko siya, ayos ka lang ba? Mali ang ginawa mong yun. Opo, alam ko pong mali. Pagkatapos ko siyang tanungin, ang sabi niya, tapos nun, bigla na lang siyang nawala. Kung magpapatuloy pang ganito, baka ang sunod niyang gawin ay patayin ka. Oo, Hayaan. Kakausapin ko siya ng mabuti para lubayan ka na niya. Naintindihan niya ang sinabi ko sa kanya. Hindi ka na niya ulit gagambalay. Nandito na ako sa tinatawag na Land of the Free. Oy, manong driver. Oh! Hollywood! Oy, nandito na tayo sa Hollywood, di ba? Oy, manong driver, tingin ko, malapit na rin bumagsak tong Hollywood, di ba? Napansin ko, puro riran lang naman ang nilalabas nila nito nakaraan. Yung mga pelikulang napapanood ko, puro reruns lang naman. Tsaka Japanese horror flicks. Oy, ano naman tawag doon? Ha? Remake. Remake na movie yung tawag sa mga ganon, di ba? Yan ang palang ginagawa ngayon. Anong mapapala niya sa ganon? Ay, naku naman. Oh no! Papay kaya siya lumabas kasama ako? Los Angeles! Sa lugar na to ka makakahanap ng mga blondie ubod ng gaganda. Hindi katulad sa Tokyo, puro blondie wannabe na ang makikita mo. Oo! Nandito talaga yung tunay! Ang ganda naman nga! Native! Yan ang native! Ah! Hindi ko na mabigyan! Na-excite na ako! Hello. Siguro to. Apo. Kasi, kadarating ko lang dito. Apo. Nga pala. Good morning sa inyo. Apo. 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 Maayos naman ang lahat dito. Apo, walang problema. Apo. Sige po, sir. Excuse me po. Apo, 9 o'clock po. Apo. Makikipagkita ako sa kliyente. Apo. Ay. 9 o'clock po. Apo. Apo. Naiintindihan ko. Opo. Pasensya na. Medyo may jet lag pa po kasi ako. Teka lang. Sino pong may-ari nitong bahay? Opo. Director Hirata? Kung ganun, kasama niya
Yung girlfriend niya. Kung ganun pala, nasa bakasyon sila ngayon? Aba, ang sarap naman pala ng buhay ng executive director. Wala po, sir. Opo, nakuha ko po. Opo, ingat po kayo. Akalain mo, blonde rin ang nakuha niya. Ay, sinasabi ko na nga ba? Huwag mong gawin yan. Tigilan mo na kasi. Huwag kasi. Yes, hello? 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 Kayo pala. Hindi, wala naman, sir. Oh? Nagpakamatay yung executive director. Bakit daw po? Sandali. Di ba nasa bakasyon siya kasamang girlfriend niya? Opo. Opo. Naiintindihan ko. Nilipat na ako agad sa hotel.
Uy, Fukawa, gabing-gabi na ha. Nagtatrabaho ka pa rin? O bakit? May sakit ka ba? Wala. Maayos naman ang lagay ko. Alis kasi ako bukas para magbakasyon kaya gumagawa ako ng mga listahan na kailangan ko pang gawin para matapos ako ron. Ibig mong sabihin may plano ka pang magtrabaho ron habang nakabakasyon ka? Hello, ito si Shigenori Fukawa. Hindi ko pa sasagot ang telepono ngayon. Mag-iwan na lang kayo ng mensahe. Hello, Fukawa. Kadarating lang namin ang anak mo sa hotel. Susunod ka naman bukas, di ba? Nagsabi mo sa akin nandito ka na bukas ng umaga. Nagtatanong na si Mitsuko kung kailan ka darating. Kaya pumunta ka na kaagad. Papa! Nakikita ko yung dagat dito sa kwarto. Miss ko na po kayo, Papa! Bilisan niyo po pumunta rito. Hello, ito si Shigenori Fukawa. Hindi ko pa sasagot ang telepono ngayon. Mag-iwan na lang kayo ng mensahe. Hello? Ako to. Totoo ba? Pupuntahan mo ba talaga ako? Hihintayin kita. May tiwala ako sa'yo. Hihintayin kita rito sa station sa platform 9. Maghihintay ako hanggang 7:49 dahil yun na ang huling biyahe. Pag hindi ka dumating bago ang oras na yun, magpapakamatay ako. Tatalo na lang ako sa riles at magpapasagasa sa tren. Anong nangyari? May kumopya sa confidential files ng mga kliyente natin. Lahat ng information nakuha niya. Hinanap ko kung sinong may-ari ng ID na nag-access ng file at hindi raw siyang gumawa. Wala rin nakita sa security camera na kahinahinala empleyado dito sa opisina. Tumatakbo ang kumpanya natin base sa confidentiality. Kung nanakaw ang data ng mga kliyente, tapos na ang kumpanya natin. Sinong may gawa nito? May hinala kami kung sino dahil ang tanging naiwan sa opisina nung gabi yun si Fukawa. Tawagin mo rito si Fukawa. Pero nasa bakasyon si Fukawa at hindi siya makontak. Bakasyon? Wala siya sa bahay nila? Eh yung pamilya niya? Ako ang asawa ni Fukawa. Susunod dapat siya sa amin dito sa hotel kahapon dahil nga magbabakasyon kami. Pero hindi naman siya dumating at hindi namin siya makontak. Sabihin niyo, alam niyo ba kung saan nagpunta ang asawa ko? Papa! Papa! Nasaan na po ba kayo, Papa? Papa! Ninakaw ni Fukawa ang impormasyon tungkol sa utang ng higit kumulang 300,000 na kliyente namin. Isang listahan. Sakaling mapunta ang mga impormasyong yun sa maling kamay, ang listahan na yun ay nagkakahalaga sa 5 hanggang 10 milyon. Sigurado ako, ninakaw yun ni Fukawa. Isa tong krimen! Tumawag na kayo ng mga polis! Kailangan natin siyang mahuli! baba pala ang gusto mong puntahan. Ba? Hindi ba sa baba ang gusto mong puntahan? Opo.
Lagi ko rin ginagawa ang bagay na yan. Palagi na lang akong umaakyat. Kahit na sa baba talaga ako pupunta. Tapos palagi namang bumababa sa tuwing kailangan kong umakyat. Papunta na ako dyan. Talaga? Nasaan ka na ba? Nasa trabaho pa rin ako ngayon. Sinungaling ka. Wala ka namang planong pumunta rito. Totoo ang sinasabi ko, paalis na talaga ako. Nahihiya ka ba? Ano? Kinakahiya mo ba ako kaya ganyan ka magsalita? Hindi mo naman kailangan bumulong. Hindi kita kinakahiya. Kinakahiya mo nga ako. Kung asawa o anak mong nasa kabilang linya ng telepono, siguradong di ka bubulong tulad ng ginagawa mo Hindi sa ngayon. kinakahiya kita, pero nasa elevator ako. Kaya naman... Hello? Hello? Ano nangyari? Walang kuryente. Ngayon pa nangyari. Ikaw ba magbabakasyon sa kung saang lugar? Apa, Kaming tatlo rin ay nasa bakasyon katulad mo. ganun po ba? Ay, ang cute naman. Anak mo ba yan? Apa, Ilang taon na? 5 taon na ho. 5 taon? Apa, Kasama mo rin ba sa bakasyon ang anak mo? apa. Nakakalungkot naman kung ganon. Oh, Sigurado kung mahal mo ang nag-iisa mong anak, hindi ba? tama po kayo dyan. Isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo ay ang magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Pero yun din ang maaaring makasakit sa damdamin mo. Dahil darating ang panahon na kakailanganin nyo ring maghiwalay. Kailangan niyo ba talagang pag-usapan pa ang bagay na yan? Sa ganitong oras? Ano pa bang halaga nun sa kanya? Hindi na yun mahalaga ngayon. Pasensya ka na. Namatay kasi ang ikalawa naming anak at napakabata pa niya nung nawala siya sa amin. Kaya naman, Ganun pala. Nakikiramay ako. pero kasama ko na ang anak ko ngayon. Ano? Ibig niyang sabihin, nararamdaman namin ang espiritu ng anak namin. Kaya masaya kami. Zero 0379 101919. Hello? Nasaan ka na ba ngayon? Sabihin mo. Ano kasi? Nasa trabaho pa rin ako ngayon. Sinasabi ko na nga ba, nagsisinungaling ka lang. Wala ka naman talagang planong iwan ng pamilya mo. Hindi naman sa ganun. Nastuck ako sa elevator ngayon kaya maghintay ka lang. Magpapakamatay ako! Huwag mong kalimutan. Ang huling tren ay darating ng 7:49 at pag wala ka pa, magpapakamatay ako. Hindi ako aabot sa 7:49 dahil stuck pa ako rito sa elevator. Tandaan mo to. Pag di ka dumating, isusumpa kita. Isusumpa kita pati na buong pamilya mo bago ako magpakamatay. Diba, itigil mo na yung sinasabi mo tungkol sa sumpa. Makinig ka nga sa akin. Hello? Hello? Ano ba yan? Lobat naman ngayon. Sino naman yung taong yun na gustong sumpain ka? Wala. Ang sumpa ay isang bagay na hindi dapat sinasabi lang. Patay
o buhay man ang sinasabihan mo. Excuse, meron ba sa inyo may dalang cellphone ngayon? Sige na, please. Siguro naman meron kayo. Ikaw, may dala ka bang cellphone? Wala eh. Pwede bang wala sa panahon ngayon? Pahiram na ako. Wala nga. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko magagamit ang cellphone. Kaya wala ko nun. Maghintay ka lang. Marami pa namang natitirang oras. Huwag kang magmadali. Siguro kayo hindi nagmamadali, ha? Pero ako, kailangan Bakit ko... ka ba natataranta? Bakit hindi? Kahit sinong taong matrap sa elevator, matataranta talaga. Hinahabol mo ba yung 749 na? Wala na akong pakialam doon. Pahiram ng cellphone mo. Ano pa bang gagawin mo sa cellphone? Hindi ka rin naman aabot sa 749. Ano bang pakialam mo kung maabot ako sa oras na yun o hindi? Wala ka bang pupuntahan? Kailangan natin makaalis dito. May mga plano nga ako. Pero... wala naman akong kailangang puntahan. Tulad mo. May tao ba dyan? May tao ba dyan sa loob? Sumagot kayo kung nandiyan kayo sa loob. Oo, nandito kami. Natrap kami sa loob ng elevator. Halos 1 oras na kami nakakulong dito sa loob. Pasensya na, hindi ko kayo marinig ng mabuti. 2 lalaki at 2 babae. 4 kami nakakulong dito sa elevator ngayon. Ilabas nyo na kami agad dito. Yung telepono, pakikuha nyo dyan sa loob. Yung telepono? May telepono pala dito. Hello? Hello? Yan, naririnig ko na kayo. Kumusta? Anong lagay nyo dyan ngayon? Ano bang sinasabi mo? Siyempre naman mainit dito sa loob. Dehydrated na kami lahat at pagod na rin kami. Pasensya na, pupunta na rin kami agad dyan. Darating kami dyan sa loob ng 30 minutes. 30 minutes? Ibig sabihin wala kayo sa building? Isa kaming maintenance company at wala kami sa building ngayon. Pinapapunta lang kami sa building pag may kailangan ayusin at saka... Basta ilabas nyo na lang kami rito. Hindi na ako pwede magtagal pa rito. Kailangan ko lang makalabas sa lalong madaling panahon. Sandali po. Ano ba yun? Ang sabi niyo kanina, 2 lalaki at 2 babae ang nandyan sa loob ng elevator. Tama yun. 2 lalaki at 2 babae. Sinasabi niyo bang may iba pang taong natrap sa elevator bukod sa inyo? Oo, ganun na nga. Itong elevator. 4 kami sa elevator na to. Ako lang nagsasalita pero nandito rin sila. Pag isa lang kayong nandyan sa elevator, Ha? nakikita ka namin. Ano bang sinasabi mo dyan? 4 kami... Kumalma lang kayo dyan. Meron siyang camera sa loob ng elevator kaya nakikita ka namin dito. At ikaw lang ang tao dyan sa loob. Ikaw lang ang nakikita namin sa elevator. Wala nang iba pa. Kumalma lang kayo. Malapit na rin kami sa building. Ilalabas ka namin. Kaya pumikit ka lang at piliting kumalma. Maghintay lang tayo. May mga bagay sa buhay na hindi mo magagawang labanan. Kailangan mo lang tanggapin. Tumigil kayo. Huwag kang mag-alala dahil makikita mo ulit ang anak mo. Pagdating ng tamang panahon, makikita mo rin siya. Anong sabi niyo? Anong ibig niyong sabihin? Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang magmadali. Mahaba pa ang lalakbayin. Dito man matatapos ang lahat. Pero magsisimula ka rin naman ng panibago. Tumigil na kayo. Pakiusap, tumigil na kayo. Pakiusap. Pasensya na! Pasensya na! Hindi! Hindi ko na gagawin! Ito na! Ito na! Hindi na! Hindi na! Ito na! Hindi na ako magnanakaw! Itigil mo na yan. Pakiusap. Ayokong makita. Patawad! Ito! Hindi na ako magnanakaw ulit! Pangako! Hindi na ako magnanakaw ulit! Hindi naman to dahil sa pagnanakaw na ginawa mo. Mr. Fukawa! Mr. Fukawa! Hello! Nandito ako!
Nandyan po ba kayo? Pakisabi sa amin kung ikaw yan, Mr. Shigenori Fukawa. Ikaw na lang ang tanging empleyadong naiwan dito sa building. Oh, tama yun! Ako to, si Shigenori Fukawa! Huwag kayong mag-alala. Nandito na kami sa loob ng building. Kumalma lang kayo dyan. O sige, basta tulungan niyo lang ako makalabas! Kumalma lang kayo. Paano man na lang hila yung tipo ng elevator kaya wag lang. Makakalabas na kayo dyan pagdating sa 17th floor. Huwag. Tumigil kayo. Huwag. Tigilan niyo yan. Huwag. Huwag niyo akong tingnan. Huwag. Tama na. Sabi huwag niyo akong tingnan! Ah! 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 Bilisan niyo! Bilisan niyo! Sandali lang! Nandito na kami! Sa wakas, nakalabas ka rin, Mr. Fukawa. Ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ba kayo? Ligtas na ako. Kita mo ba? Oh? Doon sa loob. Sa loob ng elevator. Nandun sila. 3 sila. Siyempre. Walang ibang tao ron. Claustrophobic ba kayo? Hindi. May mga taong nag-hallucinate kapag nakakaramdam sila ng panik. Hallucination? Sir, magpa-test po kayo. Dalhin namin kayo sa ospital. Sa ospital? Hindi ako baliw! Hindi ako nag-hallucinate! Totoo yung mga nakita ko! Ah! Sir, makinig kayo sa akin at pumunta tayo sa ospital. Ayoko! Ikaw yung nag-trap sa akin sa elevator! Hallucinations? Hindi kaya hallucinations lang sila? Mali ang desisyon ko. Hindi ko na kasi dapat ginawa ang bagay na to. Magpapakamatay ako! Ang huling tren ay darating ng 7:49 at pag wala ka pa, magpapakamatay ako! Tapos na talaga ang buhay ko ngayon. Meron na po ba kayong order, sir? Nakikita mo ba ang mga taong yun doon? Sino po? Yung 2 matanda na mag-asawa at yung isa naman ay dalaga. Ah, dun po ba sa kabilang street? Hindi! Nandyan lang sila nakaupo! Mga kasama, sana'y pagpasensyahan niyo na muna ako. May mga pagkakataon talaga na ang oras ng kamatayan ay hindi nasusunod. Minsan nahuhuli sila sa itinakdang oras. Pero ang kamatayan niya dahil sa sirang kable ay masusunod pa rin naman. At mangyayari na yon sa ilang sandali lang.
Dahil sa kamatayan, doon natin mauunawaan na nagkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay sa mundong to. Ngayon, puntahan na natin ang sunod sa Kung mamamatay. sakali, ito na ba yung babaeng magpapakamatay sa pagtalon sa riles ng tren pagsapit ng 749? Hindi. Mamamatay ang babaeng yun paglipas ng 49 na taon. Habang nasa tabi niya ang 3 anak at 7 apo niya. Ang sunod ng mga mamamatay ay dahil sa epidemya. Maraming mga doktor at nurse ang babawian ng buhay sa paglipas lang ng gabi. Dahil sa kumakalat na hindi pa matukoy na virus, maraming buhay ang masasawi. Dahil na. Maniwala ka sa akin. Hindi lahat ng babae ay gumagawa ng walang saysay na banta. Ang iba ginagawa ang sinabi nila. Alam mo ba, namatay rin ako dahil naghintay ako sa lalaki na hindi naman dumating. Binaril ko ang sarili ko sa ulo. Dahil mahal ko siya at hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Gusto mo bang makarinig ng isang nakakatakot na kwento? Bob? Gusto mo makarinig ng nakakatakot na kwento? Sige po, gusto ko. Sigurado ka ba talaga gusto mo makarinig ng kwento? Opo. Gusto ko pong marinig. Nagsimula ito nung panahong magsinghaba ang araw at gabi. May isang dalaga kasama ang pamilya niya at bumisita sa isang punto. Taon-taon bumibisita sila ron. Nililinis nila ang lapida, nagbibigay ng kanilang pagpupugay. Naglalagay sila ng bulaklak sa puntod at nagsisindi ng insenso. Pero nung gabing yun, habang natutulog ang dalaga, nagising siya sa pagkakatulog dahil may naramdaman siya sa kwarto. Bumangon siya para makita kung anong nasa dilim. At nakita niya ron ang isang anyo na nakatayo sa madilim na sulok ng kanyang kwarto. Ang anyo na yun ay tila ba pamilyar sa dalagang yun. Ang anyong yun ay pagmamay-ari ng taong nagmamahal sa kanya. Yun ang lola niya na pumanaw nung panahong siya ay bata pa. Ang puntod na binisita nila nung nakaraang araw at taon-taon ay sa lola niya. Pero nitong mga nakaraan, nalilimutan na ng dalaga ang lola niya. Nabubura na sa kanyang mga alaala. Kahit bumibisita sila sa punto, hindi na niya inaalala ang lola niya. Nung sumunod na gabi, ang lola niya, napansin ng dalaga na mas lumapit ang anyo nito sa kanya. Habang lumilipas ang araw, palapit ng palapit ang anyo sa kanya. Gabi-gabi sa pagtulog niya, palapit ng palapit ang anyo. Palapit ng palapit. Mga lapida ay ginawa ng may ngiti. Kung saan ang mga lapida ay ginawa ng may ngiti. Pasensya na po! Hindi ko na kaya to! Pasensya na po kaya! Yun na ang lahat ng nakakatakot na kwento ngayong gabi. Matulog kayo ng mahimping